Huwag kang magpapadala ng dollar sa Pinas hanggat hindi mo alam ang SEC regulation na ito. Imbis na i-convert mo agad ang sahod mo para gastusin, bakit hindi mo gawin ang ROI flip? Ito ang tunay na sikreto para ma-achieve ang earn in dollars, spend in pesos lifestyle. Yung tipong ang dollars mo mismo ang bumubuhay sa pamilya mo kahit nasa Pinas ka na. Alam ko nakakatakot na. Maraming investment apps ang sunod-sunod na nababa ng SEC dahil sa VASP at crypto risk. Pero bilang OFW sa Dubai, Singapore o Europe, hindi mo kailangan sumugal sa unregulated platforms. Sa video na to, hihimayin natin ang tatlong SEC-registered at BSP-regulated na paraan para lumago ang dollars mo nang hindi ka kinakabahan kung madadownload mo pa ba ang app mo bukas. Ipapakita ko sa iyo ang exact platforms na safe, legal at protektado ng PDIC kung saan ang pera mo ay hindi lang basta nakatambak kundi nagtatrabaho para sa exit plan mo. Kung gusto mo makauwi ng maaga sa Pinas nang may financial security, panoorin mo to hanggang dulo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Mga kabayan, let's be real. Bakit ba kahit lumaki ang sahod natin sa abroad, parang laging ubos ipon pa rin pagdating ng katapusan? Ang main problem ng 90% ng mga OFW ay ang tinatawag nating remittance trap. Ang mindset natin, kumita sa abroad, ipadala sa Pinas, i-convert sa peso, gastusin. The moment na na-convert mo na ang pinaghirapan mong dollar sa peso, talo ka na agad. Bakit? Dahil sa inflation at exchange rate volatility. Isipin mo, ang 50,000 pesos mo noong 2024, hindi nakapareho ng kayang bilhin ng 50,000 pesos mo ngayong 2026. Habang ang pamilya mo sa Pinas ay gumagastos sa mahal ng presyo ng bilihin, ikaw naman dito sa abroad, kayod kalabaw para lang mapunan yung kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit kahit 10 years ka na sa abroad, wala ka pa ring exit plan. Dahil ang pinapataba mo ay ang bulsa ng mga malls at utility companies imbis na ang sarili mong asset column. We are stuck in a cycle of earning high-value currency but spending it in a low-value economy without a bridge. Ang kailangan natin ay isang dollar bridge. Isang paraan para ang kinikita mong dollars ay manatiling dollars habang lumalago bago mo ito i-convert sa iyong retirement. The Brown Investor. Nag-invest naman ako sa mga apps na nakikita ko sa Facebook ads ha. Bakit sabi mo delikado? Dito tayo dapat mag-ingat ngayon 2026. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang SEC ay naglabas na ng matitinding guidelines laban sa mga entities na walang local license. Maraming platforms na natag bilang VASPs o Virtual Asset Service Providers ang nadedelis dahil sa risk ng money laundering at kawalan ng transparency. Isipin mo ang senaryo. Ang perang pinagpuyatan mo sa construction site o sa ospital o sa opisina dyan sa abroad, biglang hindi mo ma-withdraw dahil ang app na ginamit mo ay naban na pala sa Pilipinas. Hindi lahat ng high yield ay safe. Noong 2025, nakita natin ang pagbagsak ng ilang fintech apps na walang regulatory backing. Kung ang investment mo ay hindi SEC registered, para kang naglalakad sa manipis na kable ng walang safety net. Kapag nahulog ang platform, kasamang mahuhulog ang pangarap mong makauwi. Kaya naman sa video na to, titigil na tayo sa sugal mindset. Lilipat tayo sa institutional investing. Yung mga paraan na ginagamit ng mayayaman para protektado ang kanilang dollars. Hindi tayo magpo-promote ng apps na fly by night. Magpo-focus tayo sa mga bangko at institutions na nandyan na bago ka pa ipinanganak. Ang unang investment vehicle natin ay ang US Equity Feeder Funds. Alam mo kung ano ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na pinaniniwalaan sa atin bilang Pinoy investor?
na para makapag-invest sa Amerika, kailangan mong nasa Amerika ka. Na para magkaroon ng Apple, Microsoft, Amazon, pangmayaman lang, pang Wall Street lang. Pero mali. Dahil habang nag-OOT ka abroad, habang nagpapadala ka ng remittance, may mga tao sa likod ng eksena na kumikita sa mga kumpanyang yan. At pwede ka palang sumabay. Dito, sa Pilipinas, legal, SEC registered. Ito ang shortcut. Hindi ka na magbubukas ng US brokerage. Hindi ka na mag-aaral mag-trade. Hindi ka na pipili ng stocks isa-isa. Ang bangko na ang gagawa para sa'yo. Mga bangko tulad ng BPI Wealth, BDO, RCBC, Security Bank, Metrobank. May tinatawag silang feeder fund. Kinokolekta nila ang dollars ng investors. Tapos tahimik nilang ipinapasok ito sa malalaking funds sa Amerika. Vanguard, BlackRock, iShares. Ito yung mga humahawak ng S&P 500. Alam mo, ibig sabihin nun, hindi ka lang bibili ng isang stock. Hindi ka lang Apple. Hindi ka lang Tesla. Buong Amerika ang hawak mo. 500, pinakamalalaking kumpanya sa mundo sa isang investment. At hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi $10,000, hindi $50,000. Minsan $200 to $500 lang. Pwede ka na magsimula. May dollar version, may peso version. Kung ano ang mas komportable ka. Ganun siya ka-accessible. Pero ito ang tanong ng lahat. Safe ba ito? At ito ang sagot. Hindi ito crypto. Hindi ito networking. Hindi ito trust me bro. Ito ay UITF. Regulated, audited, SEC registered. At pinaka-importante, kahit magsara ang bangko, kahit mag-down ng app, hiwalay ang pera mo. Ikaw ang legal owner, protektado ng batas. Ngayon, ito ang mind-blowing part. Habang nagtatrabaho ka, habang tulog ka, habang nasa eroplano ka pa uwi ng Pinas, kumikita ang Apple, kumikita ang Microsoft, kumikita ang buong US economy. At dahil invested ka, sumasabay ka. Kung ang market tumaas ng 10%, ang $1,000 mo nagiging $1,100. At take note, dollars pa rin yan. Hindi lang lumago, mas lumakas pa ang currency. So ngayon, hindi ka na basta OFW na nag-iipon. Investor ka na sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Hindi ka na naghahabol, sumasabay ka na sa growth. Pangalawa, dito tayo sa usapang sigurado at protektado. Noon ang mindset ng mga OFW, ang USD account sa traditional banks ay parang storage lang. Natutulog ang pera mo na may interest na 0.1%. Kaya marami sa inyo naghahanap ng mga unregulated apps dahil sa pangakong mataas na tubo. Pero ito ang kailangan ninyong malaman ngayong February 2026. Ang mga traditional banks ay gising na. Ang East West Bank, halimbawa, nag-o-offer na ng hanggang 3.15% interest sa kanilang US time deposits. Mas mataas pa ito kaysa sa CTBC Bank na nasa 2.8% at tinalo pa ang Digital Bank na GoTime na nasa 2.5% interest per annum para sa kanilang dollar products. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan sumugal sa mga apps na nababan ng SEC. Bakit ka may pagsapalaran sa unregulated platforms kung ang mga SEC-registered at BSP-regulated banks ay nagbibigay na ng ganito kalaking yield? Isipin mo yung safety. Protektado ka ng PDIC insurance hanggang 1 million pesos. Yung growth, ang 3.15% ng East-West ay malayong malayo sa 0.1% na nakasanayan natin noon. Isang malaking ROI flip ito para sa dollars mo. Peace of mind. Kahit mahigpit ang SEC, ang pera mo sa East-West o GoTime ay legal at hindi mabablock. Bakit mo itatago ang dollars mo sa ilalim ng unan o sa account na walang interest? Ilagay mo ito sa isang US time deposit. Dito, ang dollars mo ay liquid dahil sa GoTime halimbawa, maaari mo itong i-withdraw anytime. Kaya kung may emergency ang pamilya sa Pinas, madali mong ma-access. Pero habang hindi mo ginagamit,
Ang pera mo ay lumalaban sa inflation dahil sa mataas na interest rate na nakukuha mo. Pangatlo ay ang strategy sa pag-ibig MP2. Pero bago tayo magpatuloy, ito ang isang malaking babala. Huwag na huwag mong kukunin ang pera mo mula sa isang nakalak na US time deposit gaya ng sa East West para lang ilipat sa MP2. Bakit? Dahil kapag nag-early withdrawal ka sa iyong time deposit, mawawala ang 3.15% interest mo at masasayang lang ang oras mo. Ang totoong wise strategy ay ang paggamit ng iyong floating dollars. Ito yung mga bagong sahod mo o extra funds na hindi pa nakalak sa anumang long-term placement. Ang technique natin ay currency arbitrage. Bilang OFW, ang pinaka-power mo na wala ang mga local employees sa Pinas ay ang timing. Ang MP2 ay 100% government guaranteed at tax-free. At nitong nakaraang taon, ang dividend rates nito ay nananatiling mataas sa 7.10%. Ito ang arbitrage play. Huwag kang mag-remit ng fixed amount buwan-buwan sa MP2. Sa halip ipunin mo muna ang dollars mo sa isang liquid USD savings account o sa isang digital bank gaya ng GoTime na pwedeng i-withdraw anytime nang walang penalty. I-monitor mo ang exchange rate. Kapag ang $1 ay pumalo sa ating target peak rate, halimbawa 59 hanggang 60 pesos per US dollar, doon ka ngayon mag-lump sum ng malaki sa MP2. Anong resulta nito? Sa bawat $1,000 mo, imbis na 55,000 lang ang pumasok sa MP2, magiging 59,000 ito dahil hinintay mo ang tamang palitan. Ang 4,000 na difference na yan ay instant 7.27% gain bago pa man magsimulang kumita ng dividends ang MP2 mo. Pinatubo mo ang pera mo sa exchange rate, patutubuin mo pa sa dividends ng gobyerno. Pagdating naman sa MP2, piliin mo ang compounded option. Isipin mo kung may 1 million ka sa MP2 at ang dividend rate ay nasa 7% pataas. After 5 years, ang pera mo ay hindi lang magiging 1.35 million. Dahil sa compounding magic, maaari itong pumalo ng 1.4 million hanggang 1.5 million tax-free. Ito ang kailangan ng diskarte. Hindi ka lang basta nag-iipon, naglalaro ka sa strength ng dollar laban sa peso. Pinapamaximize natin ang bawat sentimo ng pinaghirapan mo sa abroad. Mga kabayan, ang pagpili sa pagitan ng spending at investing ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa oras. Every $100 na winawaldas mo sa mga bagay na hindi naman kailangan ay dagdag na isang araw na malayo ka sa pamilya mo. Pero every $100 na inilalagay mo sa isang SEC registered dollar investment ay isang hakbang palapit sa iyong exit plan. Huwag kang maging bahagi ng 90% na umuwi sa Pilipinas na luhaan at walang ipon pagdating ng retirement. Be the brown investor of your family. Maging matalino, maging regulated, at protektahan ang iyong kinabukasan. Kaya kung natutunan mo ang value ng pagiging regulated today, huwag mong kalimutan na i-hit ang like button at mag-subscribe. I-share mo na rin sa mga ka-roommate mong ubos-ipon pa rin hanggang ngayon. Ito pa rin ang The Brown Investor, ang inyong katuwang sa pagbuo ng inyong exit plan. Magkita tayo sa susunod na video.